Maulang umaga po mga ka-journers, mga kapwa ko Pasigueño. Nandito po tayo ngayon sa Arcovia City, sa Barangay Ugong. At meron po ditong gaganaping MMDA groundbreaking ceremony of the Nature-Based Sidewalk Improvement Project along C5 Road. At nandito po si Congressman Roman Robolo, ang ating putihing Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, CA Geronimo, at si MMDA Chairman Don Artis, at ang ibang MMDA officials. Ayan, the program will start soon at nag-uusap-usap pa sila Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudot at si Congressman Roman Romulo, kausap si Attorney Don Artis. Madali. So, ako lang pinaplano ko na. Tapos, ganito ko sa loob. Dadalik ko kayo sa papaylan ko rin sa Good morning, everyone. My name is Marian Tanbio from the MMDA Public Information Office, your host for today's event. On behalf of the Metropolitan Manila Development Authority, we welcome all of you to today's kick-off ceremony for the nature-based sidewalk improvement using permeable pavement along C5 Road here in Pasig City. We are honored to have with us our distinguished guest from the local government unit of Pasig City, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, and Congressman Roman Romulo, who have joined us in celebrating this significant milestone. Today's activity marks another important step in the MMDA's commitment to enhance pedestrian accessibility and promote sustainable urban development through the integration of nature-based solutions. To formally welcome everyone and share the MMDA's vision for this initiative, may we now call on the Chairman of the Metropolitan Manila Development Authority, Attorney Romando Don Artes. magandang umaga po sa ating lahat, kay Congressman Roman Romulo, Mayor Vico, Vice Dodot, kay CA Geron, sa mga kasama ko sa MMDA, isang mapagpalang umaga at maulan ng umaga po sa ating lahat. Kami po ay excited dahil ito po ang unang proyekto or unang beses na ilulunsad itong ganitong klaseng proyekto. Ano po ba itong proyekto na ito? Ito po ay sidewalk improvement na ginagamitan na po natin ng nature-based solution. Ano po yung nature-based solution? Ito po kasi tayo parang nasanay na po na ang flood control projects ay kalimitang gray infrastructure, simento, pader, pumping stations. Sa buong mundo po, ang trend na ngayon ay gumagamit na ng green infrastructure panglaban po sa baha. At ito po yung isa sa mga una nating nilagyan ng sidewalk improvement na gagamit na po ng green infrastructure. Ano-ano po ang gagamitin natin dito? Unang-una po, rain catchment na gagamitin natin ay locally made at made sa recycled plastic. Yung pong ating brick na gagamitin ay galing po sa aming planta na gumagamit din po ng recycled materials para po igawain
itong mga bricks na to. Lalagyan din po natin ng puno at halaman para po sa Ano po ang kagandahan nitong proyektong ito? Manila po, o Metro Manila ay patuloy na bumababa. Bakit po bumababa? Dahil po sa walang habas na pagkuha ng tubig sa pamamagitan ng pag-drill ng well at pag-extract ng tubig. Pag nawawala po yung tubig na yan, wala pong nakakapigil doon sa pagbaba ng lupa. So, with this project po, mas mapapabilis natin ibalik yung tubig sa ating water table, sa ilalim ng lupa, para po mapigilan or at least mapabagal yung pagbaba ng lupa. At with the rising sea level, pag hindi po natin pigilan yung pagbaba ng lupa, ay talaga naman po tayo po ay malulubog sa baha. Ito rin po ay merong rain catchment na para po yung tubig ulan, mamaya pakikita namin sa inyo, na instead na napupunta po kaagad sa drainage system natin, ay makakatch po muna natin para hindi rin po ma-overwhelm yung pong ating drainage system. So, salamat po sa suporta ni Kong Roman, Mayor Vico, Vice President, ni CA Jeron na halos araw-araw po, from time to time, kinukulit ko si CA Jeron para po ma-implement na kaagad ito pong proyekto na ito. Na tingin po namin, sabi nga po ng consultant namin na taga-Asconi, ito po yung mga quick wins. Maaaring maliliit, hindi yung mga mega infrastructure na sobrang lalaki. Pero pag pinagsama-sama po natin itong maliliit na ito, malaking bagay po para po i-address yung environmental and flood concerns dito sa Metro Manila. So again, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, MMDA Chairman, Attorney Donald S. To express the support of the City Government of Pasig, may we now invite the Honorable Mayor of Pasig City, Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa ating mga kaibigan mula sa MMDA, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, ito po ay sa pamumuno ng ating butihing Chairman Don. Chairman, maraming salamat sa proyektong ito. Kami naman po sa lungsod ng Pasig ay full support sa inyo. Sama si Kong Roman, Vice Dodot, at shout out na rin sa punong abala sa site ng lokal na pamahalaan, si Attorney Geronimo. Talagang ito naman po ay bunga ng ating koordinasyon at pag-uusap. At masaya po kami dahil mukhang ito yung magiging first of its kind, dito at least sa Metro Manila, sa nakikita natin, baka sa buong bansa pa nga. At we'd like to really take this opportunity to commend the MMDA under the leadership of Chairman Don dahil ito po ay napaka-innovative solution. At pare-pareho naman po tayo, gusto natin makakita ng isang lungsod Pasig, gusto natin makakita ng isang Metro Manila na mas walkable, na mas maayos ang mobility ng mga tao. Na hindi puro sasakyan ang iniisip natin, although of course importante isipin yung vehicular traffic, pero iniisip din natin yung mobility, walkability in general. Napaka-importante na umanda naman yung mga sidewalk natin. Sa kasamaang palad, in past years, medyo nasanay po na, basta pag may kailangan, ipatayo dyan, kailangan ng footbridge, ipatayo. Kahit na wala nang madaanan yung mga naglalakad sa bangketa, sige, basta ipatayo. Kailangan ng Meralco, sige, magpatayo ng poste sa gitna ng bangketa. Nasanay po, at yan yung binabago natin ngayon. Sa tulungan ng ating LGU, sa MMDA, sa iba pang LGU, sa nasyonal na pamahalaan, unti-unti, nalumala yung mga problema. Pag may bagong poste, siguraduhin natin nandun siya sa maayos na posisyon, hindi sa gitna ng bangketa. Pag may mga
pwede tayong gawin na maayos, kung pwede natin palaparan ng konti yung sidewalk, yan na po yung ginagawa natin. Kung pwede i-clear natin yung encroachment, yan na po yung ginagawa natin. One step at a time. Disagree lang ako dun sa sinabi ni Chairman na small project ito. Dahil 3 kilometers po ito. Hindi po ito small project. Malaking project po ito ng MMDA. Kaya muli po sa ating lahat, congratulations, Chairman, mga MMDA friends po natin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. May we now call on the representative of the Lone District of Pasig City, Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat, Chairman Don, at syempre sa MMDA family, kay Mayor Vico, Vice Dodot, kay CA Jeron, sa LGU family, at lahat na nandito. Again po, congratulations dito sa project na ito. Nabanggit naman yung kagandahan ng project na ito, pero siguro po, no, huwag na rin tayo lumayo. Ang importante ngayon po, mapangalagaan rin natin yung mental health ng ating mga kapwa Pilipino. Alam natin na maraming kaganapan ngayon sa ating bansa. Ang punot dulo po niyan, whether bullying yan or whatever, ay talagang mental health ang problema. Kaya dito, pag naging walkable po at nakakalakad yung ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung ating kabataan, ay sigurado ko, mareresolbahan rin natin yung issue ng mental wellness. Kaya, Chairman Don, MMDA family, congratulations. Sana talagang tuloy-tuloy at maraming proyekto na ganito. Congratulations at mabuhay po MMDA. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. At pakinggan din natin ang mensahe na ihahatid ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Pero bago po iyan, nais po natin i-acknowledge ang Assistant Vice President ng Mega World, Mr. Anton Kalugay. Maraming salamat po, sir, sa pagpayag na ganapin dito po sa Arcovia ang aming event. Now, pakinggan na po natin ang mensahe mula kay Pasig City Vice Mayor Dodot Jaworski. Maraming salamat. Again, Chairman Don, salamat po sa inyong pagpunta. Congressman Roman Romulo, Mayor Vico Soto, CA Geronimo. Sa atin po lahat, lalo-lalo na sa pamilya ng MMDA, and of course sa Mega World, we would like to thank you for allowing us to stage this event po sa El Harap ng inyong lugar. Salamat po sa MMDA na sa lahat po ng lungsod sa buong Metro Manila, ang pinili niyo ay ang lungsod ng Pasig Bule. So, we are very honored, at the same time excited po dito sa bago niyong green technology na dinadala sa aming lungsod, at sana magaya rin namin pati po sa looban ng aming mga streets sa City of Pasig. As a matter of fact, right now po nag-i-improve din kami ng aming sidewalks all over the city para maging mas walkable ang aming lungsod. At itong innovation na dinadala nyo ay pwede pong maging inspirasyon dun sa aming mga pag-improve sa lungsod ng Pasig. Muli po, maraming salamat at magandang umaga po sa akin. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Now we have reached the highlight of today's event, the ceremonial kick-off of the nature-based sidewalk improvement using permeable pavement project along C5. May we request our distinguished guests to please proceed to the ceremonial area for the official kick-off ceremony. Maraming salamat po.
Ayan, ipinaliwanag kina Mayor Vico Soto ang kagandahan at kahalagahan at ang makabagong teknolohiyang gagamitin dito ng MMDA, yung tinatawag na nature-based site, kung saan kahit papano ay malilesen ang pagbaha sa mga site. Ayan, start na po ng groundbreaking. product natin, sa bridge, so kahit malakas ang ulan, sa loob nito. So kahit pumapatak ang ulan, may ipon yan sa ilalim. Eventually, mababa. Ayan, ipinaliwanag ni Chairman Don Artis kina Mayor Vico Soto na kapag umuulan ay maa-absorb ng lupa yung tubig ulan na babagsak dito sa gagawing site para malesen nga po ang pagbaha. Kung ating mga pants, gawa yan sa photo paper or sa photographs na pinamanapak. Nagpinig pala to. Siguro mga bigyan mo kayo sa 3 months. Oo, 3 months. Kasi papakpakin lang naman namin, ilalatag lang na yun. Mabilis naman yun. Napama ka tayo. Mabilis na kasi ilalatag lang ito eh. Ilalatag lang. Sige, iyak mo yung priority. Ibigay mo sa akin. Gusto ko na namin. Yung Kuya Marta. Unahin natin muna yun. Para sino mag-reclaim. At magtanim tayo ng pulo. Sige, tara. Ayan, ang gilid po ng sidewalk ay tataniman ng mga halaman at ito po ay tinatawag na nature-based sidewalk improvement. At ito po ito sa along C5 Road, dito po sa Barangay Ubo. Gawa sa coconut husk. Ilang. Tayo natin. So, ano na siya? Biodegradable. So, hindi mo na kailangan alisin. Mag-dissolve na lang siya. Tapos, ulit naman yung ugat niya. Ganun po yung Vice. Ayan, gawa sa coconut hash ang magiging base ng mga plants na itatanim dito sa sidewalk. What's the pot dito? Coconut po. Coconut hash. Tayo na rin po gumagawa. Kaya halos lahat po ito, yung plastic na galing sa recyclable plastic. Ito po galing sa ating factory po. Galing po sa recyclable plastic. Mga bricks na. Kaya hindi po ito papatay po. Hindi pa nga po nilalagyan pa ng plastic. Tapos para po tabing green, hindi masyadong green. So, para more like
Meron pa kami isang project, JT. Makikita ko lang sa inyo yung dinesign na nakagawa nito. Ito, medyo malaki na may mga kanya yung tubig po pag malakas ang ulan tapos eventually magbababa or lalagyan namin ng pump para hindi po nag-design ito as ball ng Netherlands. Ito po will be funded by meron ka natin so hindi na rin po sa inyo kasi yung mayor kasi pag-init lang sa inyo natin yung co-coordinate pa rin naman namin yun sa inyo. Pero consultation naman sa ano nila. Then yung coordination nag-usap naman po namin yung Royal Astronomy. Tigawin din po natin na nag-design. Pero salamat, Mayor. Thank you. Congratulations. Sakto may ginawalan. Inaanyayahan po natin ang ating mga VIPs na magpupunta dito sa unahan para po sa isang photo opportunity. Pag-picture lang po siguro tayo sa harap. Kasama po si Mr. Anton Kalugay, ang Assistant Vice President ng Mega World. Maraming salamat po. Dito na lang daw. Dito Sige. na lang daw po. Atras tayo, atras! One, two, three. Thank you once again for joining us at today's kickoff ceremony. Your presence and support have made this occasion even more meaningful. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, Chairman, can you tell us more about the project? Ano po itong, ano po ang kaiba nito sa usual na ginagawa po niya? Well, dati po kasi sidewalk improvement natin, naglalagay lang tayo semento para makinis, nadadaanan ng tao. Ngayon po ang trend sa mundo ay ginagawa na po na nature-based solution. Ano po ba yung nature-based solution? Ito po yung pag-incorporate ng green infrastructure kung saan nakakatulong ito sa environment at the same time, nagagamit po ito panlaban sa baha. Tulad po rin ang ginawa natin dito sa Pasig na kauna-unahan po siguro sidewalk improvement na nag-incorporate na ng nature-based solution. Meron po itong rain catchment. Rain catchment membrane po ay gawa locally. Gawa po sa recycled plastic. Yung brake po na ginamit natin ay galing po sa aming factory.
na gumagamit din po ng recycled materials. Ano po ang importance nito? Yung po tubig ulan, imbis na po nagra-run off, mapupunta ka agad sa informal natin o sa padrino, may ipon muna po dito. At yan po ay babalik sa water table natin na nakakapigil ng land subsidence. Yung land subsidence po kasi, bumababa po ang lupa natin. In fact, isang study, 10 mm po per year binababa sa Kamanapa. Ano po ang significance? Tumataas ang level ng tubig sa ating dagat, pag mawawala po ang lupa, talaga pong yan ang formula sa malalim na pagkaka. Sa pamamagitan po nito, ma-replenish po natin yung tubig sa water table, mababawasan po yung bilis ng pagbaba. So, ito po ang probably first of its kind sa Pilipinas. At marami pa po kami gagawin. In fact, po sa po kami dito, may proposal na po sila kung next na isusunod din po natin. So, maybe po. Mayor, gaano kahalaga itong project na ito? You told us kasi parang ang kagawian natin na tayo dito, tayo doon. Ngayon, meron na talagang plano. Nasanay tayo pag kailangan ng bagong poste ng Meralco, ng Telco, sa gitna ng bangketa nilalagay. Pag kailangan ng footbridge, hindi na iniisip kung makakadaan pa ba yung tao dyan sa paan niya, di ba? So, tapos na yung ganong klaseng gawain, hindi lang sa Pasig, pero sa Metro Manila kailangan tapos na tayo dyan. At walkability is very important. At isa yan sa prioridad natin sa lungsod ng Pasig. Kaya papasalamat kami sa MMDA. And as a bonus, ito po ay isang green or nature-based solution din ang sinasabi ni Chairman Don. Chairman, gaano po kahaba itong project na ito at magkano yung pondo po dito? Well, request po ni Mayor Vico ay 3 kilometers. Tama po, Mayor? Yes, medyo mahaba po Medyo ito. mahaba po. ito. Along C5 lang yun. C5 na nasasakupan ng Pasig. Ang nilaan po namin pondo dito ay 20 million pesos. Kung tatanungin niyo bakit parang aliit, considering 3 kilometers. Ito po kasi ay by administration namin gagawin. Meaning, kami po mismo sa MMDA ang gagawa. Hindi po natin ito contract out. Bibilin lang po natin yung ibang materyales tulad ng membrane. Pero po yung brake kami po ang gumagawa niyan. Yung mga ecopad, yung mga halaman po, yung iba dyan, kami na po propagate out sa ating nursery sa Manila. So, masasabi ko po na malaki po ang manipulate ng pamahalaan dito. Kaya po maliit po yung budget. Dito po nagilaan namin. Pero tatapusin po namin. Hindi ko po alam kung kakasya yung 20 million. Pero we can say na medyo maliit po yung budget. Pero mahaba po yung ating magagawa. Gaano po ito mas yung difference po nung usual na ginagawa nating sidewalk? Gaano po yung difference ng budget? And gaano po yung katagal naman kung gagawin? Kung masabi kung magkano yung budget ng regular kasi hindi naman po kami nagpapagawa ng sidewalk normally. Pero ito po, I can say dahil nga po kami mismo yung gumagawa, hindi namin kinocontract out, ay malaki po ang matitipid na pamahalaan. Sir, medyo mahaba po itong gagawin natin 3 kilometers. Gaano po ito katagal magagawa? Ano po target dito natin, sir? Siguro maximum 6 months. Siyahabon namin sa Pasko. Yun po ang usapan namin ni Mayor. Mayor, baka Mayor tuloy, Chairman, baka magtampo yung ibang LG. Hindi naman po. Kasi po, meron po naman tayong gagawin na mga nature-based solution project sa buong Metro Manila. In fact, pinakita ko nga kay Mayor Vico yung isang plano na malaki sa yung township na malaking park na may nature-based solution din. At lahat po ng 17 LGUs sa Metro Manila yung gagawin natin. Kumbaga ito ay pilot lamang na ginawa po. Sir, other matter lang po. Since ito pong nature-based project natin ay nakakatulong din para makabawas ng baha po. Comment lang po sir sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na yung 17 out of 71 pumping stations ay hindi po gumagana. Well, hindi ko narinig yung interview pero I can assure you na yung 71 pumping stations na under the care or under the operations and maintenance ng MMDC ay lahat po gumagana. We made sure of that every year. Yung maintenance ginagawa natin every summer.
baka po ang tinutukoy niya ay yung mga pumping stations na hindi pa na-turn over sa amin. Dahil nga po, yung iba doon, tulad ng Sulong Apo, tsaka yung po sa Roas Boulevard, nung tinry pong i-turn over yan sa amin, hindi po namin tinanggap dahil nga po hindi po gumagana. So, baka yun po yung sinasabi. Pero definitely yung po mga pumping stations na nasa pangangalaga ng MMDA. Lahat po yan. Chairman, comment na lang din po doon sa comment ni Secretary Cruz na mas mabuti na yung mga LGU na po yung mag-manage ng mga pumping stations kesa po sa MMDA. Well, si Sec Vince naman po ang parang designated natin na SAR or flood. Siya po ang pinatasan natin. Ang kami naman po ay full support. Secretary kung ano po ang tingin niya na mas makakabuti, kami po ay full support. Chairman, going back to the project, ito na yung magiging standard na design for all of the... Well, for us, pero nag-coordinate din naman kami. In fact, nagkaroon kami ng coordination and alignment meeting with DPWH and Pasig kahapon. Binigay po namin yung design nito and hopefully, yung pong mga susunod pang proyekto ng DPWH na involving sidewalk improvement, ma-incorporate po itong nature-based solution para ganun din po sa LGU, ganun din po. Sana matularan kasi po malaki po talaga yung beneficyo nito. Sir, last question, kasi ongoing yung rally on sa EDSA, may mga sasakyan daw na nakahambalang dito sa kalsada po. Ano, wala rin daw pong permit. Ano pong directive po ng MMDA? Well, nag-coordinate na po kami Chief Din aming pinapagkasin doon na totoo po lahat po ng mga nakahamba ng illegally parked. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Dahil kami po ay bagaman ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpakita ng kanilang saloobin. Kailangan po rin natin irespeto yung karapatan na ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan na hindi naman po napuproblema. So, yun po ay kailangan namin proteksyonan yun. That's why wala po kami magagawa para po i-clear yung kalsada ay kami po ay magtotawad magtitipo. At ngayon po ongoing yung adjust ng barrier po na bus carousel para po bigyan daan yung mga privado sasakyan na makadaan doon. Kasi kita po, nahihirapan po kami matapihin yung mga nagrarally ng mga tao, nagpo-cross, humaharang. So instead po na baka makasakyan tayo pa, ang instruction sa mga po ay maximum tolerance sa ating isa. Na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makakalaran. Sir, tama po ba, hindi po nagsabi or biglaan po itong rally? Well, nung mga 4:30 ng umaga, nung nagko-converge na po yung mga sasakyan at mga rallyista, sisimulang dumating, kami po ay nakipag-coordinate sa QCP. Dahil sa amin pong end sa MMDA, wala po pasabi, wala po regulation. So, agad naman pong pinuntahan ng QCP. The best po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam kung mayroong pag-ibig diyan sa football So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pag-ibig po na ito na sana po igalang din natin yung karapatan nito. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho pag sana po ay na alam naman po natin marami po dyan karawalan sila. So, kung hindi sila makakarating ng mga sa kanilang trabaho, mababawasan sila ng sweldo. Iba, makaka-absent pa na yung kung kikitain nila na nawala, maaaring yun lang po yung inaasahan nila pangkain sa kanilang pamilya ay baka mawala pa. So, sana po igalang po. Chairman, in terms of deployment po ng mga MMDA personnel natin, paano po natin i-handle? Kasi sa atin, baka daw po tumagal pa. Muli po, congratulations sa Lungsod ng Pasig at isa na naman pong panibagong improvement ang
ang gagawin dito sa lungsod ng Pasig. At maraming salamat din po sa MMDA. At hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood. At para po sa bago pa lang sa ating channel, welcome po ang lahat. And please like and share, comment down below, and please subscribe para lagi po kayong updated sa kaganapan sa lungsod ng Pasig. Ingat po ang lahat. Bye!